sa pagbubukas ng unang kabanata ng Fairy Tale 100-Year Quest. Nagumpisa ang pahina sa taong X633. May isang matandang lalaki ang makikita nakatayo sa kalagitnaan ng pagkawasak ng isang nayon, kasama ang mga nasawi nitong mga residente, at mababakas na siya lamang ang nakaligtas. Sa pag-asang mapag-isa ang mga wizards bilang pamproteksyon, ang matandang lalaki ay itinatag ang unang wizard guild sa mundo. Sa sumunod na pahina ay nasa kasalukuyang panahon na makikita ang mismong labasan ng Fairy Tale Guild, kung saan ipinakilala ni Max ang 3 bagong recruit para sumali sa Fairy Tale. Agad naman silang binati ng mga miyembro ng guild bilang pagtanggap sa kanilang pagsali. Nagtanong naman si Master Makarov. 3 lang? Sagot naman ni Mira Jane kay Master Makarov na, "Alam naming ayaw mo ng sobrang dami at magulo rito, kaya sinala na namin sa 3. "Ah, ganun ba?" Wika naman ni Master Makarov kay Mira Jane. Makikita naman na sina Troy at Jet ay gulping-gulpi sa initiation na ginawa nila sa mga bagong recruit, at biglang sabi ni Gadgil, "Mga bagong salta?" Saad ni Levi, "Huwag mo silang ibuli, Gadgil." At sa sumunod na pahina, ang iba pang mga miyembro ng Fairy Tale ay bumati sa kanila bilang pagtanggap at pagsali sa nakasanayang kasiyahan sa guild. Saad naman ng lalaking bagong recruit, "Relax lang kayo. Kayo yata ang pinakamalakas na guild sa buong Fiore. Fairy Tale ang nangungunang guild, kaya bigyan niyo ko ng trabaho." At dahil sa ipinakitang pag-uugali ng lalaki, hinampas siya ni Laxo sa ulo. Pinagsabihan at pinaalalahanan naman ng Thunder Legion na sina Ever, Big Slow at Freed na huwag basta-basta maliitin ang mga kasamahan nito at sirain ang reputasyon ng ibang guild. Tanong ni Warren kay Mira, "Ikaw ba ang nag-recruit sa baguhang ito?" Napatakip na lamang sa mukha si Mira Jane. Bakas sa mukha ng batang recruit ang pagkatakot kay Laxus. Pati na rin ang babaeng bagong recruit, kaya biglang umalis ang batang kaka-recruit pa lang. Ngunit nanatili ang babaeng bagong recruit sabay sabing, Ako si Toka. Pumunta ako rito dahil gusto kong sumali sa guild na kinabibilangan ni Natsu." Nagulantang ang lahat dahil sa sinabi ng babaeng recruit, dahilan para mapatanong sila sa anong koneksyon ng babae kay Natsu. Sa sunod na pahina ay sinabihan ni Kana si Juvia na may umagaw na sa kanyang pagiging clingy, at napag-alaman na ang babae ay nailigtas noon ni Natsu mula sa mga bandido. Sambit naman ni Master Makarov na wala si Natsu sa guild dahil nasa misyon siya. Ang misyong ito ay hindi basta-basta dahil wala pang ni isa ang nakatapos nito, ang 100-Year Quest. Sa sunod na pahina, ipinakita ang grupo ni Natsu na nasa kontinente ng Giltina. Naobserbahan ni Gray, Erza at Wendy ang kakaibang klima mayroon ang lugar, at napagtanto ni Lucy na ito pala ay Magic Base Eternano na kawangis ng isang snow at hindi bahagi ng anumang klima. Ang destinasyon ng grupo ay ang Magia Dragon, ang kauna-unahang wizard guild na naitayo. Sa kanilang paglalakbay ay napag-usapan nila kung anong klaseng mga nilalang o dragon ang mga may encounter nila. Ipinakilala ang 100-Year Quest na isang alamat na misyong wala pang nakakatapos, na magpahanggang sa kasalukuyan na kahit ang malakas na S-Class wizard ng Fairy Tale na si Gildart's Cleave ay hindi ito napagtagumpayan. Isang flashback sa pag-uusap ni Natsu at Gildarts, ipinakita ni Natsu na kaya hindi na matagumpay ang misyon niya ay dahil nag-iisa lang siya. Kaya ngayon, kasama ang grupo na binuo ni Natsu, Gray, Wendy, Erza, Happy at Lucy, hindi siya mawawalan ng pag-asa.
Nakarating na si Nanatsu sa guild ng Magya Dragon at natanong pa ni Happy kay Carla kung may mga tao pa kayang buhay sa loob ng guild dahil sa ito nga ang pinakamatandang guild sa buong mundo. Sa pagpasok nila ay sinalubong sila ng isang malaking silhouette at sa sumunod na pahina ay ipinakita ang malaking dragon na bumati sa kanilang pagdating sa Giltina at nagpakilala bilang si Elefsira, ang Law Dragon.